Okay, so hindi ko muna nilagyan ng mga glitters kasi ang hirap hanapin nung, ewan ko kung saan napunta yung mga glitters. So gagamitin ko yung taro, no, para tanungin natin kung ano ba yung mga dahilan dito sa mga problema natin na ito. This is your September 1st special episode 1666, 1667, and 1668. O ngayon, 'di ba? Ay sana, no? Sana narinig nyo at panoorin nyo lahat ng videos na ina-upload ko ngayon. At please do follow, like, and share. Lalo na doon sa mga tao na kailangan at karapat-dapat nilang mapanood ito. No? So, kukuha ako ng 3 baraha. Una, 1666. Lagot, mga losses sa buhay natin. Pangalawa, yung pagiging uto-uto. Pangatlo, ay Diyos ko. Ayun, mga balita na hinihintay at mga solusyon. Okay, ngayon, dito, sa unang baraha, this is 5 of Cups. Ito yung panahon na masyado kang nakafocus doon sa mga nawala sa'yo. Mapapag-ibig, pera, bagay, kagamitan, no? Yung para bang hindi mo tinatanggap yung mga changes sa buhay mo. Lalong-lalo na yung mga trauma, no, sa buhay mo. So, yung gagawin mo, kasi may mga panahon na nagkasabay-sabay. Bigo ka sa pag-ibig, nasasaktan ka, na marami kang bayarin, marami kang problema, tapos minsan isasama pa yung nasa trabaho, sa kung ano-ano pa. Tapos dito naman masisira yung mga ano mo, yung diskarte mo sa buhay, na parang takot ka na magsimula ulit, na parang hindi mo alam kung gagawin ko ba ito or inuuto lang ako, tatanggapin ko ba siya ulit o totoo ba ito. May mga ganun. Tapos yung dulo is yung communication ninyo. This is the 8 of Wands. Ito yung pagkakaroon ng domino effect, no? Yung parang ang bilis magbago ng sitwasyon. Parang kailan lang ako nasaktan, parang kailan lang ako dito nagkaroon ng malaking mga problema, kailangan ko magsimula ng panibago, tanggapin lahat-lahat, di ba? Tapos ito, makakatanggap ka pa ng balita. Malay mo, kasi yung iba, yung mga balitang hinihintay nila is ito yung balita na magkakaroon ka ng visa, magkakaroon ka ng work, magkakaroon ka ng kung ano-ano pa. Whatever the things that you are manifesting. There's a rapid change, there's a lot of commitments going on. Pero bago mangyari yung good news mo, is magkakaroon ng domino effect. So minamalas ka dito hanggang sa dulo. From love life to work, to family, to siblings, and some other stuff. May mga ganun pabagi. Katulad na lang kagabi, no? Kagabi sa live ko, sinabi ng iba, ma'am, pabunot 3 cards, 5 cards, pabunot ng 9 cards. For them to realize whatever they want to know regarding the readings that they are asking for. Pero, doon nadidiscover ng iba kung ano yung dulo, yung punot dulo na mangyayari sa buhay nila. Kung napunta ka at napadpad ka doon sa may mga barangkulam, sumpa at gayuma, then you have to focus on yourself. Natanggalin yun. Kasi hindi magiging smooth ang takbo ng buhay mo kung hindi mo ito aayusin. Ang hirap at ang hirap talaga. Sobra. Maniwala kayo sa akin, napakahirap sa ganyan. Kaya ngayon, yung gagawin natin, kung gusto nyo na mawala lahat ng kamalasan sa buhay ninyo, yan, ipaayos nyo yung vibration nyo. Ipaayos nyo yung takbo ng isipan nyo. Dahil magkakaroon kayo ng tambak-tambak na problema. Dahil maliban sa First Friday kahapon, yung ibang tao gumastos para siraan kayo, saktan kayo, bawian kayo, 'di ba? May mga ganun bigwasan kayo. So, sana hindi rin kayo manghihinayang na maglagay ng proteksyon sa sarili ninyo sa kung ano man ang posible na ibigay at idulot nila sa inyo sa buhay. So ngayon, yung gagawin nyo lang dyan is lahat-lahat tuparin nyo
ng naaayon sa buhay at hindi lang naaayon sa kung ano pa. Di ngayon yung mangyayari pa maliban dyan is huwag kang matakot na magsimula ulit. Huwag kang matakot na magmahal uli, magtiwala, no, magsimula. Pero hindi, ewan ko sa inyo kasi paiba-iba no. Pero alam nyo yung salita na kapag may umalis, may ipapalit. Totoo yun. Kaso lang, kung yung pinaalis mo is swerte sa buhay mo, siyempre yung papalit malas. Ay, Diyos ko. Totoo yun ha. So, isiset ko lang sa inyo. Kapag yung umalis is buwisit sa buhay mo, tapos, siyempre, na ano mo yan na yung ipapalit is mas maganda. So, ngayon, iset nyo na yan na kapag yung umalis is swerte sa buhay mo, asahan mo yung susunod, kabaliktaran. Kasi alam mo, hindi aalis sa'yo yung swerte kung iningatan mo, naging tapat ka, naging totoo ka, kung pinahalagahan mo. Pero, kaya siya binawi sa'yo, kaya siya umalis sa buhay mo, or kaya siya tinanggal sa buhay mo, para matuto ka ng leksyon, para ma-realize mo kung gaano siya kahalaga sa buhay mo nung kayo pa. Maalala mo kung ano yung pinagagawa niya, tapos ikaw, ano ba ginawa mo sa kanya nung habang pinapakitaan kanya ng kabutihan, pagmamahal, pinagsisilbihan ka, lahat ipinagpalit para lang sa'yo. Ano ba ang ginawa mo na or balik sa kanya, 'di ba? Kasi minsan magtatanong ka kung naghiwalay na kayo ngayon at yung taong iniwanan mo ay swerte sa buhay mo. Tapos wala siya, minalas ka ng todo. Ngayon sasabihin mo sa sarili mo, minsan makakapag-isip ka kapag ikaw na lang nag-iisa. 'Di ba mag-iisip ka, sasabihin mo na, kung alam ko lang na darating kami sa punto na sa ganitong panahon maghihiwalay kami. Sana pinakita ko na sa kanya kung gaano ako kasaya, na nakasama ko siya, nakarelasyon ko siya. Sana pinakita ko na sa kanya kung gaano ako magpapasalamat sa kanya. Sana ginantihan ko na ng kabutihan lahat ng ginawa niya. 'Di ba? Kasi meron kang regrets sa buhay mo na hindi mo ginawa hindi mo binigay lahat, hindi mo pinakita lahat. Dumating yung panahon na hindi mo rin inaasahan na aalis siya sa buhay mo or aalis ka sa buhay niya, either of the two. Then you realize na yung taong pinagpalit mo sa kanya, kamalas-malas na tao, no? Hindi mo na pala mahal, kundi naaawa ka na lang. Hindi mo na pala gusto, pero yung tanging tao, yung tanging nag-uugnay sa inyo is yung marriage contract na lang. Pero yung pakikitungo patay na. Yung pagmamahal parang kabote, uusbong mawawala, uusbong mawawala. Yung bang punto na maliban sa marriage contract, yung nag-uugnay sa inyo is anak na lang. And after that, wala na, no? Malalagay mo sa isipan mo na sayang, hindi ko man lang ipinadama sa kanya na napakahalaga niya, mahal ko siya. Hindi ko nasabi kung gaano ako kaswerte sa kanya. Hindi ko nagawang gantihan lahat ng kabutihan niya. Hindi ko alam kung bakit ko siya deserve at bakit ako ganito kaswerte sa kanya. Kasi may mga tao na hindi sila sanay na sila ang priority sa buhay. Hindi sila sanay na sila yung pinagsisilbihan. Hindi sila sanay na sa sitwasyon nila, sa antas nila, sa takbo ng buhay na meron sila. May taong magmamahal sa kanila ng totoo na mas mataas yung standards kesa sa kanila. So, kapag dumating yung punto na hihiwalayan mo yung taong ganon, kahit sa ang sulok ka ng mundo mapupunta, maaalala mo yung taong yun. Kasi, minsan lang nangyari sa buhay mo na tinanggap ka ng buo, minahal ka ng buo, pero sinayang mo pa, di ba?
May mga ganon. So, that falls into regrets. I do hope that everybody relates on this. Good morning!